Nagsisimula ang pelikula sa loob ng isang bilangguan sa Thailand, kung saan ang isang lalaking nagngangalang Lee ay palihim na gumagawa ng isang plano. Kumukuha siya ng pintura mula sa dingding, hinaluan ito ng tubig, at gumamit ng isang maliit na balahibo na nakatago sa loob ng isang libro para gumuhit. Kasabay nito, maingat siyang gumawa ng pekeng selyo at ilinagay ito sa isang sulat. Di nagtagal, isang gwardya ng bilangguan ang naglakad sa pasilyo ng mga selda at nagtanong kung may gustong magpadala ng sulat, ngunit tinatanggap lamang niya ang mga sulat mula sa mga bilanggo na nagbabayad sa kanya ng pera. Nang lumapit ang gwardya sa selda ni Lee, biglang nagsimulang magdulot ng gulo ang isa pang bilanggo. Nang umiwas ng tingin ang gwardya, mabilis na inilagay ni Lee ang kanyang sulat sa bag nito nang hindi napapansin. Pagkaalis ng gwardya, nagpasalamat si Lee sa bilanggo, na ipinapakita na pinlano na nila ang lahat nung una pa. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating ang isa pang opisyal at sinabihan si Lee na sumama sa kanya dahil ililipat siya mula Thailand patungong Hong Kong. Tila hindi nagulat si Lee, halos tulad ng inaasahan niya na darating ang araw na ito. Sa biyahe, nakaupo siya sa isang sasakyan ng pulisya kasama si Detective Ho at tahimik na pinagmamasdan ang lahat sa paligid niya. Pagdating nila sa Hong Kong, sinimulan ng pulisya ang pagsisiyasat sa mga file na may kaugnayan sa isang kaso na nananatiling hindi nalutas sa loob ng maraming taon. 2 taon na ang nakalilipas, 7 gwardya ng armored truck ang pinatay sa isang highway sa Canada. Ilang buwan pagkatapos nito, isang nakamamatay na pag-atake ang naganap sa Golden Triangle, na nag-iwan ng 82 katao na namatay at mahigit 150 ang nasugatan. Kalaunan, nagkaroon ng sunog sa isang pabrika ng pag-iimprente na iniuugnay din sa pagpatay, at pagkatapos nito, natuklasan ang mga bangkay ng isang opisyal ng pulisya at isang art dealer sa loob ng isang hotel. Kalaunan ay natuklasan ng mga investigador na ang lahat ng mga krimen na ito ay may kaugnayan sa isang pandaigdigang gang ng mga pekeng pera. Halos lahat ng miyembro ng grupo ay patay na o nawawala. 2 tao lamang ang alam na buhay pa, si Lee at ang pinuno ng gang, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Painter. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan, kung nasaan siya, o kahit kung ano ang tunay niyang hitsura. Ang pulisya ay mayroon lamang isang malabong litrato na kuha ilang taon na ang nakalilipas sa Canada. Nang tanungin nila si Lee tungkol kay Painter, natakot siya at sinabing ang pag-uusap tungkol sa kanya ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Bigla siyang natigilan at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ay inilarawan niya kung gaano kadelikado si Painter sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang malaking pagsabog sa loob ng opisina. Sa loob ng ilang sandali, tila sumabog ang gusali, ngunit lumalabas na sinusubukan lamang ni Lee na ipaliwanag ang uri ng takot na maaring ilikha ni Painter. Nanatiling kalmado si Detective Ho, at lalo lamang nitong ikinabahala ni Lee. Nagsimula siyang sumigaw at nagmakaawa na ibalik sa bilangguan. Inilipat siya ng pulisya sa isang selda, kung saan nawalan ng pasensya ang isang detective at sinuntok siya. Kalaunan, binigyan si Lee ng pagkain, ngunit hindi niya alam na hinaluan ito ng pangpatulog. Matapos siyang mawalan ng malay, palihim na kinuha ng mga pulis ang mga sample ng kanyang buhok, dugo, balat at laway. Pagkagising niya, ibinalik siya sa opisina ni Ho. Doon, iginiit ng isang detective na tumutugma ang mga sample sa ebidensya mula sa pamamaril sa hotel at malapit nang maharap si Lee sa kasong pagpatay. Nag-aalab sa galit si Lee at sinabing gumagamit ang mga pulis ng pekeng ebidensya dahil gusto nilang ibunyag niya ang impormasyon tungkol kay Painter. Iginiit niyang hinding-hindi siya magsasalita. Patuloy si Ho sa pagtulak sa kanya, ngunit biglang tinawag siya ng isang opisyal para sa isang mahalagang pulong. Sa isa pang opisina, nalaman ni Ho na dumating ang isang sikat na artist na nagngangalang Yuan kasama ang kanyang mga abogado upang hilingin ang pagpapalaya kay Lee. Iginiit ng mga abogado na mahina ang ebidensya laban sa kanya at malinaw na pinagsasamantalahan lang siya. Sa kabila nito, tumanggi ang mga pulis na pakawalan siya. Sa huli, nag-alok sila ng isang kasunduan. Kung makukumbinsi ni Yuan si Lee na sabihin sa kanila ang totoo tungkol kay Painter, papakawalan nila siya. Nagkita sina Yuan at Lee sa interrogation room at ipinaliwanag ang lahat. Binalaan siya ni Lee na ang pagsasalita tungkol kay Painter ay maaaring magresulta sa kanilang pagkamatay, ngunit sinabi ni Yuan na marami na ang nawala sa kanya dahil pinatay ni Painter ang kanyang kasintahan. Gusto niyang mahuli ng pulisya si Painter, anuman ang mangyari. Matapos marinig ito, sa wakas ay pumayag si Lee na ikwento ang kanyang karanasan. Nakaupo sa harap ng isang kamera, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na noong 1985, nakilala niya si Yuan sa Vancouver. Pareho silang mahuhusay na artist na may malalaking pangarap, ngunit walang gustong bumili ng kanilang mga obra. Maraming taon ang lumipas at lalo lamang naging mahirap ang kanilang buhay.
Halos 10 taon na ang lumipas, labis silang mahirap na halos hindi na sila makasurvive. Ang kanilang mga hindi nabayarang bills ay naging napakasama kaya maging ang kuryente sa kanilang tahanan ay pinutol. Desperado sa pera, tinanggap ni Lee ang isang trabaho mula sa isang art gallery upang lumikha ng mga pekeng painting. Nang umuwi siya ng araw na iyon, aksidenteng narinig niya si Yuan na nakikipag-usap sa kanyang manager. Pinuri ng manager ang artwork ni Yuan at sinabing ito ay orihinal at espesyal, ngunit pagkatapos ay ininsulto niya ang mga pinta ni Lee at sinabing kinokopya lamang ni Lee ang gawa ng ibang artist. Nainis si Yuan matapos marinig ito, at matatag niyang sinabi sa kanya na kung hindi isasama si Lee, hindi rin siya makikipagtulungan sa kanya. Nang gabing iyon, ginulat ni Lee si Yuan sa pamamagitan ng pagbukas muli ng mga ilaw sa kanilang tahanan. Masaya niyang sinabi na nabayaran na ang bill ng kuryente dahil binili ng isang gallery ang lahat ng kanyang mga obra. Inihayag din niya na nag-ayos ang gallery ng isang solong exhibit para kay Yuan sa susunod na buwan. Ilang panahon pagkatapos, binisita ni Yuan si Lee sa workshop sa loob ng gallery. Doon niya natuklasan na hindi na lumilikha si Lee ng mga orihinal na pinta at sa halip ay gumagawa na lang ng mga kopya ng mga sikat na likha ng sining. Sinabi sa kanya ni Yuan na mas may talento siya kaysa sa inaakala niya, ngunit nawalan na ng tiwala si Lee na maging matagumpay sa pamamagitan ng normal na pagpipinta. Inamin niya na ang paggawa ng pekeng sining ay nakaka-excite sa kanya sa paraang hindi kailanman nagawa ng regular na pagpipinta. Sinabi sa kanya ni Yuan na mahal niya ito, ngunit nalulungkot siyang makita siyang dumadaan sa landas na ito. Pagkalipas ng ilang araw, matagumpay na nagpatuloy ang exhibit ni Yuan, ngunit dumating lamang si Lee sa huling araw. Pagpasok niya, napansin niya na isinama ni Yuan ang isa sa kanyang mga painting sa tabi ng sarili nitong gawa nang hindi sa kanya nagpaalam. Dito, agad siyang nainis. Ipinaliwanag ni Yuan na may ilang mamimili na interesado sa pintang iyon, at mabilis na naunawaan ni Lee ang totoong sitwasyon. Ang lahat ng iba pa niyang painting ay naibenta na, at ang nag-iisang painting na lamang ang natitira. Sa sandaling iyon, isang lalaking kalaunan ay nakilala bilang painter ang nagsimulang kutsain ang likhang sining. Sinabi niya na mukhang hindi magandang imitasyon ito ng mga sikat na artist. Nagsimulang tumawa ang mga bisita sa gawa ni Lee. Nagalit si Yuan, inihagis ang kanyang inumin sa lalaki, at pinilit itong lumabas. Sinundan siya ni Lee sa labas upang humingi ng tawad sa nangyari. Doon, isiniwalat ng estranghero na siya talaga ang may-ari ng isa sa mga kinopyang painting ni Lee. Sinabi niya na sinasadya niyang ininsulto ang painting dahil gusto niyang pribadong makipag-usap kay Lee. Pumunta ang dalawang lalaki sa isang kalapit na bar kung saan sinabi ni Lee ang mga pamamaraan na ginagamit niya upang magmukhang luma ang mga bagong painting. Matapos makinig ng mabuti, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang painter, at sinabi kay Lee na nagtatrabaho siya sa negosyo ng pamemeke. Sinabi niya na gusto niya si Lee sa kanyang koponan, at iniwanan siya ng isang business card. Samantala, pabalik sa gallery, nakikipagtalo si Yuan sa kanyang manager. Nagalit siya dahil naniniwala siyang sinira nito ang exhibit dahil pinalayas niya ang isang mahalagang bisita. Nagreklamo rin siya na hindi nila maaaring i-advertise ang kaganapan bilang ganap na sold out, dahil nakasabit pa rin doon ang painting ni Lee. Nang sandaling iyon, pumasok si Lee sa gallery, kinuha ang kanyang painting, at sinunog ito sa harap ng lahat. Kinabukasan, nagpa siya si Lee na makipagkita kay painter. Malugod siyang tinanggap nito at agad na binigyan ng trabaho. Gusto niyang gumawa si Lee ng isang $100 na perang papel. Kinabahan si Lee at tumanggi dahil alam niya kung gaano kadelikado ang pamemeke ng pera. Sinabihan siya ni painter na huwag mag-alala at nagsimulang magbahagi ng personal na impormasyon upang makuha ang kanyang tiwala. Sinabi niya na ang tunay niyang pangalan ay Sang, at nagmula siya sa isang pamilyang gumagawa ng pekeng pera sa Hong Kong sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa kanya, wala pang kamag-anak niya ang nabilanggo dahil alam nila kung paano maiwasan ang mga pagkakamali. Ipinaliwanag niya na ang kanyang grupo ang pangunahing humahawak sa pamamahagi, at marami sa kanyang mga customer ay mga makapangyarihang tao na nagpoprotekta sa kanyang operasyon. Kahit na matapos marinig ang lahat ng ito, tumanggi pa rin si Lee. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makauwi siya at malaman na plano ni Yuan na lumipat sa Amerika. Dahil ayaw niyang mawala siya, nagbago ang isip ni Lee. Di nagtagal, lilipad siya patungong Thailand kasama si Sang, nangakong tutulungan siyang mabawi si Yuan. Habang nasa eroplano, ipinaliwanag ng detalyado ni Sang ang misyon. Sinabi niya na naglabas ang Estados Unidos ng isang bagong bersyon ng dolyar nito, na may mga advanced na tampok sa seguridad, kabilang ang maliliit na salita na nakaimprenta na napakahirap kopyahin. Sinabi ni Lee na kakailanganin nila ng isang tumpak na printing plate upang kopyahin ito.
Dahil dito, ipinakilala siya ni Sang sa isang bihasang tagagawa ng plate na nagngangalang Yam. Kasama rin sa team ang isang administrador na nagngangalang Wak, at dalawang magkapatid na sina Sham at Bobby na humahawak sa transportasyon at proteksyon. Ipinaliwanag ni Wa na kakailanganin nila ng espesyal na tinta na nagpapalit ng kulay. Dagdag ni Yam na kailangan din nilang kumuha ng papel na walang starch dahil ang mga peking pen para sa pagtuklas ng peking papel ay iba ang reaksyon dito. Ipinaliwanag niya na ang mga peking papel ay karaniwang nagiging lila kapag sinubukan, habang ang tunay na papel ay nagiging dilaw. Nangako si Sang na kukunin ang lahat ng kailangan nila at sinabihan si Lee na magtuon sa paggawa ng watermark na nakatago sa loob ng papel, dahil iyon ang pinakamahirap kopyahin. Pagdating sa Thailand, nagtayo ang grupo ng isang lihim na workshop sa loob ng isang inabandonang gusali. Gumugol si Lee ng hindi mabilang na araw sa pagtatrabaho sa bawat maliliit na detalye ng pera. Maingat niyang pinag-aralan ang mga letra, mga pattern, at maging ang pinakamaliit na bahagi ng mga larawan. Paulit-ulit siyang nagsasanay hanggang sa halos imposibleng mapaghiwalay ang mga peking pera mula sa mga tunay. Isang gabi habang kumakain, tiningnan ng grupo ang isang lumang Chinese painting at nagsimulang hulaan kung ito ay totoo o peke. Karamihan sa kanila ay iniisip na ito ay peke, ngunit agad na sinabi ni Lee na ito ay tunay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang dahilan. Ayon sa kanya, ang mga tradisyonal na Chinese artist ay nagpipinta sa maraming patong, at kapag sinuri ang mga patong na iyon, ang pintura ay nananatiling pare-pareho sa buong proseso, na isang tanda ng isang tunay na obra maestra. Matapos manalo sa pustahan, ipinaliwanag ni Lee kung bakit ang painting ay totoo, at sinabi ni Sang nagagamit sila ng katulad na ideya habang kinukuhanan ng peking pera. Ipinaliwanag niya na kapag malambot pa ang kalamnan ng papel, isang espesyal na disenyo ang ididikit dito gamit ang isang metal roller. Kapag natuyo na ang pulp, ang disenyong iyon ay magiging watermark. Kalaunan, 2 pang patong ang idadagdag sa paligid nito upang manatiling nakatago ang marka sa loob ng papel. Iminungkahi ni Yam na ilagay din ang security strip sa loob ng gitnang patong. Sa susunod na ilang linggo, lahat ay nakatuon sa paggawa ng bawat detalye na perpekto. Minsan ay gumugugol sila ng maraming oras sa pag-aayos ng mga kulay, at sa ibang pagkakataon ay maingat na lumilikha si Yam ng mga printing plate ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Pagkatapos ng 2 buwan at 17 na bigong bersyon, sa wakas ay nakagawa sila ng isang sulat na eksaktong tama ang hitsura. Sa panahong ito, naging mabuting kaibigan si Lee kay Yam at nagsimulang magtanong tungkol sa nakaraan ni Sang. Sinabi sa kanya ni Yam na ang pamilya ni Sang ay hindi kailanman nahuli ng pulisya. Ang tanging malaking problema ay nang magkaroon ng alitan sa pera ang ama ni Sang sa ilang mga kriminal na Ruso, at ang alitang iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang araw, ipinakita ni Sang kay Lee ang mga larawan ng kanyang mga anak na babae at sinabing naniniwala ang mga ito na isa lamang siyang dealer ng mga antik. Wala silang ideya tungkol sa kanyang tunay na negosyo. Kahit na sa lahat ng kanilang pag-unlad, nananatili ang isang malaking problema. Hindi pa rin nila mahanap ang tamang papel para makapasa sa counterfeit detection pen test. Sa wakas ay inihayag ni Sang na ang sagot ay matatagpuan sa silangang Europa. Pagkarating doon, natuklasan nila na ang ilang mga bansa ay nagpiprint ng mga telephone directory sa papel na walang starch dahil ang mga patakaran ay mas maluwag. Una, bumili sila ng malaking industrial printer sa isang subasta. Pagkatapos nito, nagbalat kayo si Sang at nagpanggap na isang may kapansanan na negosyante na nagpapatakbo ng isang kawanggawan na nagpiprint ng mga educational comic book para sa mga bata. Nakipagkita siya sa may-ari ng isang kumpanya na gumagawa ng mga direktoryo ng telepono at sinubukan bumili ng papel mula sa kanya. Sa una, tumanggi ang may-ari, ngunit nagbigay si Lee ng isang emosyonal na talumpati tungkol sa pagtulong sa mga bata sa Afrika. Nagtagumpay ang kwento, at pumayag ang may-ari na tulungan sila. Hindi nagtagal, dumating ang printer at mga papel sa kanilang workshop. Agad na sinimulan ng koponan ang pagsubok nito at mabilis na nakagawa ng isang dolyar na mukhang halos kapareho ng tunay. Ang tanging natitira ay ang pagperpekto ng kulay ng tinta. Ilang sandali pagkatapos, bumalik si Lee sa Vancouver upang iwan ang susi ng kanyang lumang bahay. Iniwan niya ito sa desk dahil ayaw niyang harapin si Yuan ng personal. Habang nagmamaneho pabalik, tinawag siya ni Sang na duwag. Ipinaalala niya kay Lee na ang matagumpay na exhibit ni Yuan ay ipinangalan sa mismong painting na sinunog ni Lee. Ang talakayan ay naging isang argumento. Galit na pinahinto ni Sang ang kotse at sinabi kay Lee na sa pagtalikod kay Yuan, tinatalikuran niya talaga ang kanyang sarili. Pagkatapos, nagbago ang lahat sa isang iglap. Lumabas si Sang sa sasakyan, nagsuot ng maskara, at naglabas ng baril. Biglang napansin ni Lee ang isang bulletproof vest at isa pang sandata na naghihintay para sa kanya.
Sa unahan nila, nakaparada ang isang armored truck sa kalsada. Nang mapansin sila ng isa sa mga gwardya, agad na nagkaroon ng putukan. Nagpanik si Lee at nagmamadaling isinuot ang vest habang walang pag-aalinlangan na nagpaputok pabalik si Sang, na napatumba ang isang gwardya. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang iba pang mga gwardya, ngunit isang sniper mula sa koponan ni Sang ang bumaril mula sa malayo at nasira rin ang mga gulong ng truck. Ilang sandali pagkatapos, dumating ang natitirang bahagi ng crew at sumali sa pag-atake. Sama-sama nilang nilupog ang mga gwardya at itinali ang mga ito. Pagkatapos buksan ang armored truck, nakahanap sila ng ilang lalagyan ng espesyal na tinta sa loob at sinimulan ang pagkarga ng mga ito. Nang biglang natuklasan nila ang isa pang gwardya na nagtatago sa gitna ng mga lalagyan. Nang makita ni Lee ang gwardya na nakatutok ang baril, pinatigil niya si Sang at itinulak niya ito sa likod. Dahil sa galit, sinimulan ni Sang ang walang tigil na pagpapaputok sa gwardya. Patuloy na sinisigawan siya ng kanyang mga tauhan na huminto, ngunit hindi niya pinansin ang lahat. Bago umalis, pinasabog ni Sang ang buong armored truck, habang ang gwardya ay nakulong pa rin sa loob. Pagbalik sa workshop, nandidiri si Lee sa nangyari. Sinabi niya na mali ang pagpatay ng mga tao para sa pera, at nangako na kapag naperpekto na niya ang huling formula ng tinta, iiwan niya ang grupo magpakailanman. Nagalit si Sang at binasag ang kanyang baso sa sahig, ngunit sarkastiko niyang sinabi kay Lee na gawin ang anumang gusto niya. Pagkatapos, naglakbay si Sang sa iba't ibang bansa, naghahatid ng pekeng pera sa mga makapangyarihang kriminal. Naging lubos na matagumpay ang operasyon, at nagsimulang dumaloy ang napakaraming totoong pera, nagsimulang mabuhay ang lahat sa koponan. Samantala, sa wakas ay natuklasan ni Lee ang isang kotse na pininturahan ng eksaktong berdeng kulay na kanilang hinahanap. Dumiretso siya sa pabrika, kumuha ng mga sample ng pintura, at nag-eksperimento sa mga ito hanggang sa makagawa siya ng perpektong tugma ng kulay para sa kanilang mga pekeng pera. Nang malutas ang problemang iyon, hindi na nila kailangang magnakaw ng pintura. Isang araw, may ilang lalaking dumating sa pagawaan para sa isang makapangyarihang pinuno ng krimen sa Thailand na kilala bilang general. Naupo si Sang kasama ang pinagkakatiwalaang tinyente ng general at isang eksperto sa pamemeke na nagngangalang Soching. Matapos suriin ang pekeng pera, namangha si Soching sa kung gaano ito kaganda. Kasabay nito, naglalakad si Lee sa isang pasilyo na may dalang berdeng pintura nang bigla siyang madulas. Tumapon ang pintura sa isang malaking pintong salamin, na lumikha ng malaking kalat sa harap mismo ng lahat. Pagtingin ni Lee, biglang nagtama ang mga mata nila ni Soching sa pamamagitan ng salamin na natatakpan ng pintura. Sa loob ng ilang segundo, wala sa kanila ang umimik. Pagkaalis ng mga bisita, nagalit si Sang at nagsimulang sumigaw kay Lee dahil sa pagiging pabaya. Gayunpaman, nang mapagtante niya na sa wakas ay naging perpekto na ang formula ng pintura, unti-unting bumuti ang kanyang kalooban. Kinabukasan, sinabi ni Sang na bumili siya ng isang resort sa ilalim ng pangalan ni Lee para sila ni Yuan ay mapayapang manirahan doon pagkatapos ng lahat. Di nagtagal, naglakbay ang dalawa patungo sa isang liblib na compound kung saan sa wakas ay nakilala nila ang general. Bago pumasok, palihim na inabutan ni Sang si Lee ng detonator at sinabihan itong itago ito hanggang sa makatanggap siya ng hudyat. Habang naglalakad sila sa compound, nabalisa si Lee sa nakitang mga gwardya na pinapaputukan ang mga inosenteng tao, na parang walang kahulugan ang kanilang buhay. Sinubukan ng general na magkunwaring palakaibigan at sinabing dating malapit na kaibigan siya ng ama ni Sang. Agad siyang ibinunyag ni Sang, na sinasabing si general talaga ang responsable sa pagkuha ng mga Rusong pumatay sa kanyang ama. Isiniwalat niya na ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta ay paghihiganti. Pagkatapos ay binuksan ni Sang ang kanyang jacket, ipinakita ang mga pampasabog na nakasukbit sa kanyang katawan. Tumingin ng diretso kay Lee, kalmadong sinabihan siya na bitawan ang detonator. Sa simula ay tumanggi si Lee, ngunit nang itutok ng ilang gwardya ang kanilang mga baril sa kanya at bantaan siyang patayin, wala siyang ibang pagpipilian kundi hayaan itong mahulog. Ilang segundo pagkatapos, sumabog ang isang kalapit na sasakyan, at isang malaking bahagi ng gusali ang nawasak. Bagamat nagdulot ng kabuluhan ang pagsabog, walang namatay. Nakakita ng pagkakataong makatakas, nagsimulang tumakbo si general, ngunit binaril siya ni Sang sa binti. Ilang gwardya ang sumugod kay Sang, ngunit nilabanan niya sila mag-isa. Kinuha niya ang kanilang mga sandata at binaril sila isa-isa. Mas maraming sundalo ang dumating mula sa labas at inilayo si general sa ligtas na lugar habang nag-open fire kay Sang. Isang matinding putukan ang sumunod. Sa huli, naghagis ang mga gwardya ng granada sa silid. Bago pa ito sumabog, lumukso palayo si Sang. Kahit nakaligtas siya, nabaril siya sa balikat sa labanan. Habang papalapit ang mas maraming kalaban, nagsimulang maghagis ng mga pampasabog si Sean mula sa malayo.
Sunod-sunod na gusali ang sumiklab sa apoy, na nagpawi sa malaking bahagi ng puwersa ni General. Napapalibutan ng usok at pagkasira, kinuha ni Sang ang mas malalaking sandata at patuloy na lumaban sa kabila ng pagiging sugatan. Patuloy siyang bumaril sa bawat gwardyang nakikita niyang nakaligtas. Nang masyado ng maraming sundalo ang nagsimulang lumapit, napilitan siyang magtago sa likod ng mga nakakamadang sako. Sa sandaling iyon, ang natitirang bahagi ng grupo ay sumugod sa compound sakay ng isang jeep, at nagdagdag pa ng kaguluhan sa pamamagitan ng paghahagis ng mga granada sa lahat ng dako. Sa gubat, sinubukan ni Sean na tumakas, ngunit napalibutan siya ng mga sundalo ng kalaban at pinaputukan. Isang bala ang tumama sa kanyang braso at ganap na pumutol sa kanyang kamay. Ang granada na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang mga daliri, at isang malaking pagsabog ang sumunod, na agad na pumatay sa lahat ng kalapit na sundalo. Pabalik sa loob ng compound, napansin ni Lee si Soching na nakulong sa isang nasusunog na gusali. Nang walang pag-aatubili, sumugod siya sa apoy, ginamit ang kanyang jacket upang patayin ang apoy sa damit nito, at dinala siya sa ligtas na lugar. Samantala, patuloy na nilalabanan ni Sang at ng kanyang grupo ang natitirang mga gwardya. Pagkatapos, lumitaw si General sa isang truck at nagsimulang paputukan sila. Sinubukan ni Bobby na protektahan si Sang, ngunit bumagsak ito at nawalan ng malay. Dahil wala ng ibang pagpipilian, malaking panganib ang ginawa ni Sang. Lumukso siya pasulong, binaril ang tsuper ng truck, at pagkatapos ay binaril ang mga gulong. Nawalan ng kontrol ang truck, tumaob at bumangga na ikinamatay ni General. Lumapit si Sang, kinuha ang singsing ni General, at sinenyasan si Lee na maaari na niyang isama si Soching. Habang sila'y umaalis, isang huling pagsabog ang tumupok sa buong compound sa likod nila. Matapos ang insidenteng ito, nanatiling nagtatago ang grupo sa Golden Triangle sa loob ng halos isang taon, upang maiwasan ang pagkaakit ng atensyon. Dinala si Soching sa ospital habang nagpapagaling sa kanyang mga pinsala. Inayos pa ni Sang ang isang peking pasaporte para sa kanya gamit ang pangalan ni Yuan. Mariing hindi sumasang-ayon si Lee sa ideyang ito ngunit hindi siya pinansin ni Sang. Maya-maya, binili ni Sang ang bawat painting mula sa isa sa mga exhibit ni Yuan at sinabi kay Lee na plano niyang ipadala ang mga ito sa resort para humanga si Yuan. Sumagot si Lee na hindi kailanman pahahalagahan ni Yuan ang mga regalo na binili gamit ang maruming pera, at mabilis na nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Sa sandaling iyon, dumating ang mga reporter at nagsimulang tanungin si Yuan tungkol sa kanyang pakikipagtipan sa kanyang manager. Nakarating ang balita kay Lee at tahimik siyang umalis. Kasabay nito, dinala ng pulisya ng Hong Kong si Wing Chit, isang espesyalista sa peking pera mula sa Canada. Gumugol si Detective Ho ng mga taon sa paghahanap sa gang na responsable sa pagpapakalat ng mga peking dolyar sa buong mundo, at umaasa siyang makakatulong si Wing Chit. Magkasama nilang sinimulang bantayan ang tindahan ng antique ni Yam. Kalaunan, nagkunwari sina Ho at Wing Chit na interesadong mamimili at unti-unting nakakuha ng tiwala ng ilang broker. Dahil sa kanilang mga pagsisikap, naimbitahan sila sa isang pribadong salo-salo sa isang yati kung saan dapat sana ay lilito si Painter. Gayunpaman, pagdating nila, wala si Painter. Sa halip, naroon sina Sham at Bobby na kumakatawan sa kanya. Sinadya ni Wing Chit na magpakita ng galit, umaasang magmumukhang kapanipaniwala. Upang masubukan kung mapagkakatiwalaan siya, biglang binunot ng magkapatid ang kanilang mga baril at itinutok ang mga ito sa kanya. Nang simulan ni Sham at Bobby na insultuhin si Ho, mabilis na ipinagtanggol siya ni Wing Chit. Para patunayan na hindi siya nakikipagtulungan sa pulisya, tumalon siya sa tubig kasama si Ho. Sa wakas ay nakumbinsi ang magkapatid na mapagkakatiwalaan siya. Maya-maya, lumitaw si Wa mula sa isa pang bangka at inihagis sa kanila ang isang bag na naglalaman ng isang telepono. Sinabihan niya silang maghintay ng susunod na tawag bago sila muling mawala. Kasabay nito sa isang yate, galit na galit si Sang matapos malaman na plano ni Lee na tumakas kasama si Soching nang hindi nagpapaalam sa kanya. Agresibo niyang sinunggaban si Lee at handa siyang atakihan ito. Bago pa lumala ang sitwasyon, pumasok ang ibang miyembro ng gang at nag-anunsyo na may mga bagong mamimiling naghihintay. Ipinaliwanag nila na ang mga mamimili ay ipinakilala sa pamamagitan ng isa sa mga dating kliyente ni Yam ng mga antik. Nang marinig ito ni Sang, naalala niya na nakita niya si Wing Chit malapit sa tindahan kanina. Nang mapagtanta na may mali, nagmadaling bumalik ang lahat sa workshop. Doon, agad na naunawaan ni Yam na siya ay pinaglaruan. Despiradong nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, ngunit binaril siya ni Sang hanggang sa mamatay ng walang pag-aalinlangan. Natakot si Lee sa kanyang nakita. Itinutok din ni Sang ang baril kay Lee, ngunit saktong-sakto ang reaksyon ni Lee at hinawakan ang armas, dahilan para hindi tamaan ng bala. Sa galit, sinuntok siya ni Sang.
Di nagtagal, sinunog ng gang ang buong workshop para burahin ang bawat piraso ng ebidensya. Kalaunan sa lungsod, palihim na naglagay si Ho ng mga tracking device sa loob ng relo at telepono ni Wing Chit. Ang hindi niya alam ay nalaman na ni Sang na pareho silang mga undercover na pulis. Matapos makipagkita si Wing Chit kay Painter at umalis, sinuri ni Ho ang isang lighter at natuklasan ang isang nakatagong sulat sa loob nito. Ang sulat ay tila isang imbitasyon para sa isang date. Kalaunan, dumating si Wing Chit sa isang hotel at nakilala ang grupo. Sa panahon ng pagpupulong, sinabi ni Sang na ayaw na niyang magbenta ng pekeng pera. Sa halip, inalok niya na ibenta mismo ang mga printing plate dahil plano na niyang magretiro. Agad na tinanggihan ni Wing Chit ang alok. Nagalit ito kay Sang at inutusan niya si Lee na barilin ito. Itinaas ni Lee ang baril, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya mahawakan ang gatilyo. Nang makita ang pag-aatubili, umatake si Wing Chit at sinubukan agawin ang baril. Bago pa man siya magtagumpay, nagpaputok si Sang at bumagsak si Wing Chit. Lalong nagalit si Sang dahil nakikita pa rin niya si Lee bilang mahina at hindi maaasahan. Kinaladkad niya si Lee sa isang kwarto, kung saan natuklasan ni Lee si Yuan ang kanyang kasintahan, na nakatali at may mga piring sa kanilang mga mata. Inutusan ni Sang si Lee na patayin mismo ang manager. Sa halip, itinutok ni Lee ang baril kay Sang. Gayunpaman, alam ni Sang na hindi siya kayang barilin ni Lee. Walang pag-aalinlangan, pinatay mismo ni Sang ang manager. Lubos na nawala sa sarili si Lee matapos masaksihan ito at nagmadaling tulungan si Yuan. Biglang umalangaw ang putok ng baril sa buong silid, na napilitang magtago sina Lee at Yuan. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na sumugod si Cao Ching sa likod ni Wa at sinaksak ito gamit ang kutsilyo. Dahil sa kalituhan, kinuha ni Cao Ching ang baril ni Wa at binaril sina Sham at Bobby. Nahirapan si Sang na magtago sa likod ng pinto. Pagkatapos ay inalok niya si Lee ng isang kasunduan na magpapahintulot sa kanya na makaalis ng ligtas. Sa unang pagkakataon, nakahanap si Lee ng lakas ng loob na lumaban at nagpaputok ng ilang beses direkta sa dibdib ni Sang. Kahit gustong manatili ni Lee kasama si Yuan, binalaan siya ni Cao Ching na pareho silang nasa panganib kung mananatili sila roon. Sa huli, tumakas ang dalawa at nagtago sa isang resort. Habang nananatili roon, nalaman nila sa mga balita na hindi natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Sang. Natuklasan din nila na pinatay ang buong pamilya ni Yam. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Lee na umalis dahil may ginaganap na serbisyong pang-alaala si Yuan para sa kanyang kasintahan, at natatakot siyang baka pumunta roon si Sang. Pagbalik sa lungsod, sinubukan ni Lee na magbayad para sa isang bagay sa isang kafe gamit ang pekeng pera. Agad siyang pinalibutan ng mga pulis at binugbog ng husto bago siya kinaladkad palayo. Habang pinipilit na ipasok sa isang van ng pulis, nakita niya si Sang na nakatayo sa di kalayuan na may hawak na flyer para sa exhibit ni Yuan at iwinagayway ito sa kanya. Balik sa kasalukuyan, tinapos ni Lee ang pagkukwento sa pulisya. Tinulungan niya silang gumawa ng mga sketch ni Sang at Cao Ching. Pumayag si Ho na bigyan siya ng piyansa, ngunit kung mananatili lamang siya sa lungsod at magre-report sa pulisya araw-araw. Nang gabing iyon, nakita ni Lee si Yuan sa isang hotel, humingi ng tawad sa lahat, at ang dalawa ay gumugol ng ilang tahimik na oras na magkasama. Samantala, nagulat si Ho nang makita niya ang isang lalaking tumutugma sa paglalarawan ni Sang na pumasok sa istasyon ng pulisya na nakasuot ng uniforme ng pulis. Agad niyang inutusan ang mga opisyal na arestuhin siya. Gayunpaman, ang lalaki ay mukhang lubos na nalilito at walang ideya kung bakit siya pinipigilan. Matapos suriin ang kanyang mga record, kinumpirma ng pulisya na siya ay isang ordinaryong opisyal lamang na walang koneksyon sa kaso. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Ho ang katotohanan. Nang unang ilabas si Lee mula sa bilangguan, nakita niya ang opisyal na ito at kalaunan ay ginamit ang kanyang itsura upang mag-imbento ng karakter ni Sang. Walang tunay na Sang, si Lee mismo ang misteryosong painter noon pa man. Ang babaeng nagpapanggap na si Yuan ay si Cao Ching talaga. Matapos siyang iligtas mula sa sunog ilang taon na ang nakalilipas, nagayos si Lee ng operasyon upang magmukha siyang eksaktong kamukha ni Yuan. Ang liham na palihim na ipinadala ni Lee mula sa bilangguan ay para kay Cao Ching at naglalaman ng drawing ng kanyang orihinal na mukha. Si Cao Ching din ang dumukot sa totoong Yuan at naniniwala si Cao Ching na kung gusto niyang maging Yuan, ang totoong Yuan ay kailangang mawala magpakailanman. Iba rin ang katotohanan tungkol sa shootout sa hotel. Nakaligtas si Lee dahil nakasuot siya ng bulletproof vest at siya naman talaga ang sumaksak kay Wa. Ang taong inakala niyang nakita niya sa kalye ay hindi si Sang kundi si Cao Ching. Sa huling kabanata ng kwento, sinubukan ni Lee at Cao Ching na tumakas palabas ng bansa sakay ng yate. Gayunpaman, napagod na si Cao Ching sa pagpapanggap na ibang tao.
Alam niyang hindi siya kailanman tunay na mamahalin ni Lee kung sino siya at palagi niyang makikita si Yuan. Dahil dito, palihim siyang nakipag-ugnayan sa pulisya. Di nagtagal, napapaligiran ang bangka mula sa lahat ng panig. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang bomba ang nakalagay na dito. Inactivate ito ni Cao Ching at isang malakas na bomba ang nagpasabog sa bangka, na ikinamatay nilang dalawa sa harap ng mga pulis. Maya-maya, nakilala ni Ho ang tunay na Yuan at ipinaalam sa kanya na wala na ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Ipinakita rin niya sa kanya ang isang litrato ni Lee. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yuan ang huling katotohanan. Hindi niya kailanman minahal si Lee, isa lamang itong taong na humaling sa kanya. Ang buong kwentong isinalaysay niya ay batay sa mga kasinungalingan na may halong mga piraso ng katotohanan. Ang katotohanan, pumasok si Lee sa mundo ng pekeng pera dahil naniniwala siyang ang pagyaman ang tanging paraan upang makuha niya ang pag-ibig ni Yuan.